National Bureau of Investigation inirekomenda na ang paghahain ng kasong kriminal kina Senators Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Congressman Zaldico at iba pang sangkot sa maanomaliang flood control projects. 20 hanggang 25% mula sa 35 billion pesos na pondo sa flood control project sa Bulacan, ibinigay umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kongresista, nagbabari ng mga proyekto sa iba pang mga probinsya ayon kay dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Ethics complaint laban kay Ako Bicol Party List Representative Elizaldico, inihain ni Navotas Congressman Toby Chanco. Proseso ng national budget, tinalakay ni dating Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe sa Independent Commission on Infrastructure. Navotas Congressman Toby Chanco, naghatid ng mga ebidensya na magagamit ng ICI. Bilang ng mga naapektuhan ng Super Typhoon Nando at iba pang nakaraang sama ng panahon, umabot na sa mahigit 150,000 na mga individual. NDRRMC nakaalerto sa banta ng panibagong bagyo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Labis na sinalanta ng Super Typhoon Nando ang isla ng Babuyan Claro sa bayan ng Calayan, Cagayan. Halos lahat ng bahay, kabuhayan at maging mga pampublikong gusali ay winasak ng matinding hangin na may kasamang malakas na pag-ulan at dambuhalang alon na dala ng bagyo. Ito ang balita ni JP Nunez. Halos mabura na sa mapa ang isla ng Babuyan Claro sa Calayan, Cagayan matapos maramdaman ang bagsik ni Super Typhoon Nando kahapon. Kahapon, itinaas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa Babuyan Island, kabilang ang Babuyan Claro. Matinding pag-ulan, malakas na bugso ng hangin at matataas na alon ang naranasan ng mga residente sa isla. Sa isang video na in-upload ng isa sa mga residente, makikitang bumigay na ang shelter na kanilang tinutuluyan dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Ito, lagay namin 3:38 PM. Ito yung lagay namin dito sa shelter namin. Supposedly, ito yung shelter namin pero bumigay din. Lahat po kaming magkakapit-bahay, nandito po kami kasi yung mga bahay namin nilipad din ng bubong. Doon na rin sila pansamantalang sumilong, kasama ang ilang bata at buntis. Halos wala ring natira sa mga bahay na tinamaan ng bagyo. Tinuklap ng hangin ang mga bubong, winasak ang mga dingding at nabuwal ang mga haligi. Pawang mga tumpok na lang ng yero, sirang dingding at nabaling kahoy na lang ang naiwan matapos ang malalakas na hangin. Sa ibang bahagi ng isla makikita ang mga bahay na pundasyon na lang ang natira, kaya problema ngayon ng mga residente kung saan sila manunuluyan. Winasak din ng bagyo ang mga paaralan sa lugar. Sa Babuyan Claro Integrated School, tanggal ang bubong ng mga silid-aralan at nagkalasog-lasog ang mga gamit pang eskwela. Ang mga silid na nagsisilbisa ng pangalawang tahanan ng mga estudyante, ngayoy mistulang tambakan na lang ng sira-sirang kahoy at mga basang gamit. Pati ang barangay hall sa isla ay hindi pinalampas ng bagyo. Halos makalbo na rin ang paligid matapos magbagsakan ang mga puno. Ang ilan nakaharang sa mga kalsada na nagdulot ng dagdag na hirap para sa mga residente. Hindi rin nakaligtas ang kabuhayan ng mga residente sa isla. Ang tanim ng mga residente na ilang buwang hinintay tumubo, nalubog lang sa baha. Habang ang mga bangka ng mga mangingisda ay pinataob ng dambuhalang mga alon. Dahilan upang mawalan sila ng pinagkukunan ng ikabubuhay.
Sa lawak ng pinsala, apektado ang halos lahat ng kabuhayan sa isla. Dahil dito nananawagan na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Cagayan para sa mga residente ng Babuyan Claro. Sa ngayon, kailangan ng tulong ng mga residente ng isla ng karagdagang pagkain, malinis na tubig, gamot at materyales para muling maitayo ang kanilang mga tahanan. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan na maihahatid ang kinakailangang tulong sa isla sa lalong madaling panahon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan na ng mga otoridad ang 6 sa 13 mangingisda sa Santa Ana, Cagayan na napaulat na nawawala sa kasagsagan ng Bagyong Nando kahapon. Samantala dumadaing na rin ang ilang mangingisda sa Kalayan dahil kinakapos na sila sa pagkain matapos ring mapinsala ng bagyo ang mga imbak nilang bigas at iba pang supply ng makakain. Ito ang balita ni Nimrod Torano. Nailigtas na ng Philippine Coast Guard Station sa Santa Ana, Cagayan ang 6 sa 13 mga isda mula sa tumaob na fishing boat sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Do. Sa mga sakay ng barko, isa ang napaulat na nasawi habang may 6 nawawala at patuloy na hinahanap sa isinasagawang search and rescue operation sa lugar. Batay sa ulat, nakaangkla ang fishing boat sa bahagi ng Barangay San Vicente, subalit binayo ito ng sunod-sunod na malalakas na dahilan para tumaob ang bangka. Gumamit ng power ang mga tauhan ng PCG para butasin ang ilalim ng tumaob bangka upang doon ilabas ang mga mangingisda. Hindi na madaanan ang Itawes Bridge sa Piatwao matapos umapaw ang tubig sa Chico River, bunsod pa rin sa pananalasa ng Bagyong Nando. Sa ngayon, namamagina ng Family Food Packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa bayan ng Lalo. Umarangkada naman ang Hot Meals on Wheels ng PCG bayan ng Gonzaga para mamahagi ng mainit na pagkain sa mga apektadong residente na pansamantalang nanunuluyan sa Gonzaga National High School. Samantala, matapos manalasa ang Super Typhoon Do sa lalawigan ng Cagayan kahapon, tumambad ang mga pinsalang iniwan nito sa mga bahay, paaralan, iba pang mga estruktura at sa mga bangka ng mga mangingisda. Sa isla ng Babuyan Claro sa bahagi ng Kalayan Group of Islands, nabasa ng ulan ang imbak na bigas at iba pang mga pagkain ng mga pamilya na mangingisda nang liparin ng malakas na hangin ang bubong ng kanilang mga bahay. Ang mga malalaking tindahan sa lugar ay wala na ring anilang reserba kaya namomroblema sila dahil aabot na lamang sa 2 hanggang 3 araw ang kanilang mga supply ng pagkain. Samantala, nasawi ang isang barangay tanod ng lugar nang mabagsakan ng malaking sanga ng puno habang nagpapatrolya sa kasagsagan ng bagyo. Inilagak muna ang kanyang labi sa evacuation center. Sa mga nagnanais tumulong sa bayan ng Kalayan, maaring makipag-ugnayan sa numero ng munisipyo sa 0930-312-4250. Nimrod Torano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Gumuho ang isang kalsada sa San Fernando, La Union, bunsod ng matinding pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ayon sa lokal na pamahalaan, malambot na ang lupa sa lugar dahil sa magkakasunod na bagyo. Ito ang balita ni Dennis Mananghaya. Around 3 o'clock, lumabas na ako kasi hindi na mapakali yung mga aso. Kaya, ayun, tapos hanggang may narinig akong ditong nagsimula na malakas na parang maano na, hanggang doon na sa baba, sunod-sunod ng pataas na yung bagsak. Hindi na makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan sa San Fernando, Bagolin Road sa probinsya ng La Union. Ito ay matapos kumuho ang slow protection ng backwall at wing wall sa kalsada at pagkasira ng pundasyon ng Nagyubo-Yuban Bridge, Abutment Approach B. Maging ang mismong kalsada ay bumagsak na rin dahil sa malakas na pag-ulan sa barangay Nagyubo-Yuban, San Fernando City. Upang maiwasan palalo ang aksidente, naglagay ng babala ang lokal na pamahalaan at patuloy ang pag-assess at pagbabantay sa apektadong bahagi ng kalsada. Pinapayuhan ang mga motorista na sa alternatibong kalsada muna sa Nagilian Bagolin Road dumaan. Kahapon,
Noon personal na binisita ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega ang nasirang kalsada upang tukuyin ang lawak ng pinsala at magawa ang agarang hakbang para sa mabilis na pagkukumpuni ng kalsada. Itong nawas out na kalsada namin, at sana ma-aksyonan agad ito, sir, para naman kami may daanan. Kaninang umaga, nag-decide sila na gumawa sila ng pagdaanan ng tao kasi yung mga estudyante dito walang pagdaanan papunta sa school nila. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Nando, kumuho itong Bagulin San Fernando Road kaya hindi na maaaring madaanan ng lahat ng klase ng sasakyan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na agad makipag-ugnayan sa kanila kung may emergency, lalo na dulot ng masamang panahon. Sa mga nangangailangan naman ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, pakipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Dennis Mananghaya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan ng Philippine Coast Guard ang bangkay ng isang 67 anyos na lalaki sa may baybayin ng Barangay Santa Rita Sur sa Agul, La Union. Kahapon agad na nagsagawa ng search and rescue operation ng Coast Guard Substation Nagu kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na makatanggap ng ulat hinggil sa nawawalang lalaki. Sinasabing nawala ang matanda matapos itong madulas at mahulog sa ilog. Subalit dahil sa matinding pagbagyo at pagbayo ng hangin at malalakas na ulan kahapon, napilitan ng mga rescuer na suspindihin ang search and rescue operations. Kanina umaga, natagpuan ng mga residente mula sa Barangay Isidro ang bangkay ng isang lalaki na nakahiga sa baybayin. Nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard sa kaanak ng biktima upang matukoy ang pagkakakilanlan ng na-recover na katawan. Naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar sa Benguet matapos ang pananalasa ng bagyong Nando. Binuksan na rin sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada sa Cordillera. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, anong mga lugar pa dyan sa Benguet ang wala pang supply ng kuryente sa ngayon? Yes, Monica, as of 10 a.m. kanina ay nasa 218 barangays na o nasa 81% ng Baguio at Benguet Province ang meron ng supply ng kuryente. Sa household level, nasa 87.66% na ang napailaw. Gayunman, nagbabago ang percentage na ito dahil sa patuloy na pag-isolate ng mga sirang linya at re-energization ng mga natapos na area. Ayon sa pamunuan ng Benguet Electric Cooperative o BENECO, inaasahan ang mga pagbabago sa datos habang ongoing ang power restoration. Posibleng maraming area ang maibalik sa araw na ito, subalit may mga barangay pa ring mananatiling brownout. Pangunahing dahilan ng delays ang mga bumagsak na poste, na baling wire at mga puno na humambalang sa mga kalsada, kaya nahihirapang makapasok ang mga crew sa ilang isolated na lugar. Dahil pa rin sa masamang panahon, inaasahan ang patay-sindi na supply ng kuryente. Ipinaliwanag ng BENECO na ito ay normal na nangyayari habang nire-re-energize ang system at inaayos ang mga nasirang distribution lines. Nakikipag-ugnayan na rin ang BENECO sa ibang ahensya tulad ng DPWH at local government para sa maklear ang mga kalsada at makapasok ang mga truck at crews na may dalang kagamitan. Panawagan ng BENECO sa publiko na maging alerto sa anumang power interruptions kapag nakakaranas ng matagal na brownout, agad ipagbigay alam sa kanilang hotline. Samantala, sa nagpapatuloy na pagsasagawa ng clearing operations sa mga kalsada na naapektuhan ng pagguho ng lupa at bato, binuksan na sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada sa Cordillera Administrative Region. Kabilang na dito ang Mountain Province Ilocos Sur Road na Balawat-Tadjan Mountain Province. One lane passable naman sa Abra Kalinga Road
Abra Ilocos Norte Road at Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Monica, dito sa Baguio City ay nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong mga pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. At inaasahan pa rin na yung ating mga kawani ng Department of Public Works and Highways ay patuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations sa mga lugar na naapektuhan nitong mapagguhon ng lupa at bato bunsod nga nitong bagyong Nando. Yan ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Balik na sa normal ang operasyon ng lahat ng power transmission services sa Luzon matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Nando sa bansa. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, naiayos na ang lahat ng power transmission services sa Luzon, kaya naman naibalik na rin ang supply ng mga kuryente sa mga naapektuhang probinsya. Kabilang sa mga lugar na naapektuhan ng power supply ay ang Cagayan, Ilocos, Apayao at iba pang lugar sa Northern Luzon. Katatapos lang manalasa ng bagyong Lando sa Hilagang Luzon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 150,000 mga individual ang apektado ng bagyong Nando at mga nakalipas na sama ng panahon. Samantala, isang bagong bagyo ang pinaghahandaan muli ng NDRRMC. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sa ngayon, ang NDRRM Operation Center naka-red alert status pa rin tayo. Ibig sabihin, lahat ng mga ehensyang kabilang sa response agencies naka-standby pa rin for deployment para kung sakaling ano ang kakailanganin ng ating mga regional offices, ng ating mga kababayan sa mga komunidad and different parts of especially Northern Luzon, nakaantabay pa rin po ang ating mga response agencies. Naka-alerto pa rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahit na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Ito ay dahil sa panibagong sama ng panahon na muling nagbabantang makaapekto sa bansa. Bagamat posibleng umuwi na sa kani-kanyang tahanan ang mga ibang lumikas sa mga evacuation center, pero ayon sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Juni Castillo, nasa pagtaya pa rin ng mga LGU kung papayagan na silang umuwi. Gayunman, hindi pa pinapayuhan na magsibalikan ang mga nasa high-risk at low-lying areas gaya ng mga lugar na catch basin na kahit walang nararanasang pag-ulan ay posible pa rin ang flash flood. Tama po, especially yung mga areas natin na malalapit sa dam, tapos itong mga major river basins. Kaya inaabisuhan talaga natin yung mga kababayan natin na huwag munang babalik, kasi hindi porket wala ng ulan sa inyong lugar, hindi na kayo maaring pwedeng bahain. As you've mentioned, may mga areas tayo na catch basin. Ibig sabihin, pagka mas mababa kayo, tapos yung mga katabi nyo mga bulubundukin, umuulan doon, biglang flash flood na agad ang aabutan ninyo. Sa inisyal na ulat na natatanggap ng Office of Civil Defense o OCD na nangangasiwa sa NDRRMC, umabot na sa 150,000 na individual ang mga apektado ng pinagsamang sama ng panahon mula sa pinalakas na habagat, bagyong Mirasol at bagyong Nando. Nasa 22,000 na individual o mahigit 7,000 pamilya naman ang nananatili sa mga evacuation center sa Northern Luzon, Region 1, Region 2, Cordillera Administrative Region, Calabarzon at Mimaropa. Dahil umaaliwalas na ang panahon sa maraming lugar sa bansa ngayong araw, magsisimula ang OCD na magsagawa ng Rapid Disaster Assessment at Need Analysis para makita ang epekto ng bagyo at pangangailangan ng mga naapektuhan nating mga kababayan. Isa naman ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyong Nando. Naabutan ito ng landslide sa Tuba, Benguet. 7 naman ang kasama nito na nasugatan sa insidente. Mayroon ding naiulat na nawawala sa Region 2 dahil sa tumaob na bangka.
Meron tayong mga initial reports na nakuha from Region 2. We're trying to look at kung anong, hindi ko pa nakikita kung anong probinsya ito, no? Pero may napabalita din po na nag-capsize daw po na bangka, no? Hindi pa namin sigurado kung ito ay pampasahero or mga mangingisda. Merong 5 na rescue doon, tapos meron pa daw kasamahan na nawawala. So we'll get that number, no? Posibleng tumaas pa ang bilang ng mga naapektuhan ng bagyo pagkatapos ng isasagawang rapid disaster assessment. Sabi ng OCD, ang pinaka-naapektuhan ng bagyong Nando ang Region 2, kasunod ang Region 1 at Cordillera. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kanselado ang biyahe ng ilang eroplano ngayong araw at bukas dahil sa epekto ng bagyong Nando. Batay sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, canceled ang flights ngayong September 23 ng ilang biyahe ng Philippine Airlines, kabilang ang Clark patungong Basco, Batanes at pabalik. Gayun din ang Manila to Hong Kong at pabalik at Manila to Xiamen, China at pabalik. Bukas, September 24, ay kanselado ang nasa 6 na biyahe ng eroplano mula Maynila patungong Hong Kong at pabalik. Nasa 4 na po mga biyahe na ng eroplano ang nakansela mula noong linggo dahil sa masamang lagay ng panahon. Iniulat naman ng CAAP na walang CAAP-operated airport ang nasira dahil sa nagdaang bagyo. Ang mga paliparan sa Basco, Tuguegarao, Kawayan, Lawag at Baguio ay nananatiling fully operational. Muling nanawagan ang National Resource and Logistics Management Bureau ng Department of Social Welfare and Development para sa mga volunteer na maaaring makatuwang sa pagre-repack ng mga family food packs. Ipamamahagi ang mga ito sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Mirasol at ng Super Typhoon Nando. Isinasagawa ang repacking mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. ng buong linggo sa LDRC warehouse sa Pasay City. Sa mga interesado, maaaring kontakin sina Ms. Sharalee o Ms. Asereth Marbella sa mga numerong 0976-412-6712 at 0969-1795-117 o mag-email sa volunteer.nrlmb@dswd.gov.ph. Pinapaalalahanan lamang ang mga volunteers na magsuot ng komportableng attire at saradong sapatos, gayon din ang pagdadala ng sariling lalagyan ng tubig inumin. Dumalo si dating Senate Finance Committee Chairman Grace Poe sa patawag na pagpupulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kanina kung saan ibinahagi nito ang kanyang kaalaman ukol sa proseso ng 2025 National Budget. Samantala, nagtungo rin sa ICI si Navotas City Representative Toby Tiangco para ihatid ang ilang ebidensya na magagamit sa isinasagawang investigasyon ng ICI sa issue ng maanumalyang flood control projects. Ito ang balita ni Benedict Samson. So, inexplika ko sa kanila yung naging proseso sa 2025 at naunawaan naman nila itong proseso na to. At ang mga kasing pinag-uusapan ng mga ghost projects ay bumabalik ng ilang taon. Sa 2025, awa ng Diyos, wala naman po kasi ini-implement pa. Matapos imbitahan bilang resource person, dumalo sa tanggapan ng Independent Commission on Infrastructure si dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe. Ayon sa dating senadora, kabilang sa ibinahagi niya sa ICI ay kung papaano ang ginagawang proseso sa 2025 National Budget. Nais ding alamin ng ICI kung saan nanggaling ang pondo na ginamit sa maanumalyang proyekto. Kung sa 2025, maaring, nandun talaga sa budget. Maaring individual amendment yon ng senator. Pwede rin namang nasa NEP. Hindi kailangan matukoy kung saan or unprogrammed ba ito. Walang masama, halimbawa, na mag-amend. Magbigay ng suhestyon na ito yung pwedeng gawin nating inisyatibo. Ang nagiging problema ay kung sa implementasyon merong ghost project o kaya merong
binayaran o may pinili na contractor na hindi dumaan sa tamang bidding process. Dagdag pa ni Po, nararapat na mailagay ang pangalan kung sino ang nagtutulak ng budget. Diba? Dati kasi lump sum per department. So ngayon, ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan na proponent kung sino ang nagtulak nito. Yun. Oo. So, I mean, it's a learning process, it's a painful process, pero sa tingin ko kailangan gawin. Itinanggi naman ni Po na bahagi siya ng small committee. Samantala, dumating din sa tanggapan ng ICI sina Botas City Lone District Representative Toby Chanco. Ayon sa kongresista, nakahanda siyang makipagtulungan sa Independent Commission para sa mga gagawin nitong investigasyon. Dagdag pa ni Chanco, dala na niya ang mga ebidensya na kakailanganin ng ICI. Kahit anong hingin sa akin na ebidensya, ibibigay ko dito at iiwan ko dito sa ICI. Dala ko lahat dun sa flash drive ulit. So depende lang kung ano yung hihingin nila, di ba? Ayon kay Congressman Toby Chanco, dahil sa mga isiniwalat ni dating District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig sa Senado, tila nagkakaroon na ng linaw ang issue patungkol sa paghingi ng porsyento sa isang proyekto. So pag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. So yung sinasabi ko nakakapagduda, bakit bibigyan mo ng biglang malaking pondo ang isang lugar na hindi naman hindi humihingi yung congressman doon ng pondo, maliwanag kung bakit linagyan ng pondo para makuha yung 20 to 25%. So maliwanag na yung kwento simula, yung first part of the story is yung sinasabi ko, di ba? Na kaduda-duda na maglagay ng pondo. Okay. Samantala, nagsagawa ng Memorandum of Understanding at Memorandum of Agreement ang ICI kasama sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte bilang kinatawan ng Mayors for Good Governance. So one of the commitments of the Mayors for Good Governance is to ensure that all of the mayors na kasama po sa aming samahan ay makikipagtulungan at sila po ay lahat ay inatasan na po namin na magsagawa ng iba't ibang mga investigasyon sa kani-kanilang mga areas of jurisdiction or areas of responsibility. Hanapin lahat ng mga proyekto, hindi lamang flood control, pero lahat ng infrastructure projects in the last 10 years that were done by the Department of Public Works and Highways. Pero sa pamamagitan ng mga kasama o dagdag puwersa sa pamamagitan ng mga ibang mayors na miyembro ng Mayors for Good Governance, we will be able to move faster, we will be able to collect more evidence, makakatulong yung mga kapwa nating mayors sa fact-finding, sa case build-up, at kung may iba pa silang mga impormasyon na makakatulong. Kasama rin sa lumagda sa kasunduan ay ang Philippine National Police na pinangunahan ni Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at ang Philippine Institute of Civil Engineers. No, we are here to support the objectives po ng ICI to provide an objective and impartial po na technical advisory to the ICI. Honesty is the best policy. No one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Plano ng Philippine National Police na magtatag ng top-level task group na tungkulin ibigay ang lahat ng kakailanganing tulong sa gumugulong na investigasyon sa usapin ng flood control projects. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang naturang hakbang ay sagot sa ipinadalang liham ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa PNP sa pamamagitan ni DILG Secretary John Vicrimula na humihingi ng police assistance sa pagsasagawa ng validation sa mga flood control projects sa buong bansa. Ayon kay General Nartates, bagamat hindi pa nila napag-uusapan, ay kinakailangan naman nilang simulan ang hakbang para sa pagtitiyak ng seguridad at iba pang tulong na kakailanganin ng DPWH. Pangunahing tungkulin anya ng PNP ang pagbibigay ng seguridad, pagpapanatili ng kaayusan at pigilan ng anumang banta na guluhin ang proseso ng validation. Tiniyak naman ni Nartates na hindi makaapekto
ang karagdagang deployment sa umiiraw na trabaho ng PNP sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan sa bansa. Para naman masiguro ang accountability, magkakaroon din ng grupo na tungkuling makipag-ugnayan sa DPWH engineers at mga opisyal nito at bumuo ng sistema na regular na magre-report sa DPWH, DILG at sa Malacanang. Pinag-aaralan din ang posibilidad na pagsusuot ng body-worn cameras sa pagsasagawa ng validation para matiyak ang tiwala ng publiko. Una lang sinabi ni Police Lieutenant General Nartates na bukod sa DPWH validation, handa rin silang magbigay ng seguridad sa Independent Commission on Infrastructure at sa gagawin nitong investigasyon. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando na nasa Nagoya, Japan. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Matapos manalasa sa Pilipinas, unti-unti nang lumalapit sa Hong Kong ang bagyong Ragasa na itinuturing na pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Dahil dito, itinaas na ng Hong Kong Observatory ang Storm Signal number 8 na nangangahulugang aasahan ang malalakas na hangin na aabot sa higit 63 km per hour. Samantala, higit 370,000 na mga residente na ang nailikas sa Guangdong, China, kung saan inaasahang tatama ang bagyo sa Miyerkules. Ipinag-utos na rin ng mga lokal na pamahalaan ang pagsasara ng ilang negosyo at paaralan dahil sa banta ng sama ng panahon. Nagbabala ang mga otoridad sa rehiyon na posible ang pagbaha, landslide at storm surge sa pagdating ng bagyo, kaya pinag-iingat ang lahat at pinapayuhan na manatili sa mga ligtas na lugar. Sumali na ang France sa dumadaming Western nations na kumikilala sa estado ng Palestine. Iginiit ni French President Emmanuel Macron, hindi inawawala ang pagiging magkaibigan ng France at Israel sa kabila ng pagkilala nito sa Palestine. Ito ang balita ni Clyde Sinca. True to the historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians, this is why I declare that today, France recognizes the state of Palestine. Nagdeklara na ang France ng pagkilala sa Estado ng Palestine sa ginaganap na 80th United Nations General Assembly ngayong araw. Ang France ang pinakabagong bansa sa dumadaming Western countries na kinikilala ang Palestine bilang isang estado sa kabila ng patuloy na pagbobomba ng Israel sa Gaza. Ang deklarasyon ng France sa United Nations ngayong araw ay ilang araw matapos ideklara din na ilang kilalang kaalyado ng Israel ang pagkilala sa Palestine, kabilang na ang United Kingdom, Canada at Australia. Aabot na sa 145 na bansa ang kumikilala sa estado ng Palestine. Patuloy naman ang momentum sa United Nations ngayong araw sa International Peace Conference sa New York na co-hosted ng France at Saudi Arabia, kung saan 10 pang Western countries ang nag-anunsyo ng pagkilala sa Palestine, kabilang ang Luxembourg, Portugal at Malta. Nananatili namang tutol ang Israel at Estados Unidos sa hakbang ng mga Western countries. Nagpaalala naman si United Nations Secretary General Antonio Guterres na nababaliwala na ang prinsipyo ng kooperasyon ng mga miyembro ng UN at layo nitong maiwasan ang Third World War dahil sa patuloy na giyera sa iba't ibang bansa kabilang nasa Gaza. And in building the United Nations, they created something extraordinary. A place where all nations, large and small, could come together to solve problems that no country can solve alone. And yet, at this moment, the principles of the United Nations are under assault as never before. As we meet, civilians are targeted and international law trampled in Gaza, the Ukraine, Sudan, and beyond. Giit pa ni President Macron, hindi nito nakakalimutan ang pagiging magkaibigan ng France at Israel at patuloy nitong kinukundina ang terrorist group na Hamas. Nais din aniya nitong mapalaya na
ang mga natitirang hostages at grupo at matigil na ang gyera sa pagitan ng Israel at Palestine. Ngunit ayon sa French leader, mas makikilala ang karapatang pangtao ng Palestinians at magkakaroon ng boses sa mga ito dahil sa pagdami ng kumikilalang mga bansa sa Palestine. Klein Zinka, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pansamantalang isinara ang pangunahing paliparan ng Denmark at Norway matapos mamataan ang mga drone sa himpapawid nitong Lunes ng gabi. Sa Copenhagen Airport, sinuspindi ang mga flight sa loob ng halos 4 na oras matapos makita ang 2 hanggang 3 malalaking drone dahilan para maapektuhan ang nasa 20,000 pasahero at ma-divert ang 35 flights. Gayundin isinara rin ng ilang oras ang airspace sa Oslo Airport matapos makumpirma ng Norwegian Police ang presensya ng drone malapit sa paliparan bago muling buksan bandang alas 4:30 ng madaling araw. Sa ngayon, iniimbestigahan pa at hindi pa natutukoy ang pinagmulan ng mga drone. Iniutos ng Supreme Court ng India na muling suriin ang ginagawang investigasyon ng Aircraft Accident Investigation Bureau sa malagim na pagbagsak ng Air India Flight AI-171, ang Boeing 787-8 Dreamliner na patungo sanang London mula Ahmedabad ay bumagsak sa loob lamang ng 32 segundo matapos itong mag-take off noong June 12, 2025 na ikinamatay ng 265 individual habang isa lamang ang nakaligtas. Binatikos ng korte ang pag-leak sa media ng preliminary report na sinasabing pilot error ang sanhi ng insidente. Tinawag din ito ng korte na irresponsable lalo na at kasali sa investigasyon ang mga opisyal ng Directorate General of Civil Aviation ng India na nagtakda ng safety standards sa bansa. Sa pagdinig sa susunod na buwan, posibleng magsama ang korte ng panel kabilang ang mga international expert tulad ng US National Transportation Safety Board para matiyak na magiging patas ang magiging investigasyon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. At para naman sa ating ulat panahon, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang panibagong sama ng panahon at pinangalanan ito na Bagyong Opong. Ayon sa Pag-asa, inaasahang mararamdaman ang malalakas na pag-ulan na dala ng Bagyong Opong sa araw ng Huwebes. At para sa iba pang update kaugnay sa panibagong bagyo, narito si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Depression Opong at bibigyan pa rin po natin ng pansin yung nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility na si Super Typhoon Nando. Dito po sa ating satellite image, huli nating namataan itong si Bagyong Nando sa 520 kilometers west ng Basco, Batanes. Kahit na may kalayuan na po ito at patuloy pang lumalayo ay nananatiling meron itong epekto in terms of winds at ganun din ng mga pag-ulan dahil na papalakas nito yung hanging habagat o yung habagat po ay natural na nangyayari sa atin during southwest monsoon season na associated sa rainy season. Ito po yung hangin na galing sa timog kanluran ng ating bansa at dahil dito po sa ibaba ng Pilipinas, nandun yung equatorial region, mataas po yung moisture content doon dahil mas naaarawan po yung malapit sa equatorial region. Kaya naman kapag nagkakaroon ng enhancement katulad nitong si Nando, ay nagdadala ito ng mga kaulapan na nagdudulot ng mga pag-ulan. At bukod nga po dito kay Super Typhoon Nando ay nakaka-apekto pa rin sa atin itong hanging habagat na binanggit natin kanina at mas i-elaborate natin yung epekto nito sa mga susunod na slide, particular na dito sa Metro Manila, katulad ng mga nararanasan natin na pagbugso ng hangin at ganun din ng ulan. At itong si Tropical Depression na
tinatawag na po natin ngayon na OPONG ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 4. At hindi po natin na-update itong satellite image natin dahil may mga kasabay po tayo na products. Pero ang mahalaga po dito na gusto natin ibigay na mensahe ay maipakita kung ano yung mga lugar na maaapektuhan nitong si Bagyong Opong sa mga susunod na araw at kung ano yung intensity, ano yung maaaring maging epekto nito sa ating mga kababayan na ipapakita natin at mas i-elaborate sa mga susunod na slide. Sa huling location natin kaninang hapon ay ito ay nasa 1,065 kilometers northeast Mindanao. Ito ay may lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo at 70 kilometers per hour na gustiness. Relatively, mas mahina po ito kaysa sa super typhoon na si Nando na umaabot ng 200 plus kilometers per hour. Pero may potential po ito na mas lumakas pa dahil habang binabaybay niya itong karagatan dito sa Philippine Sea, sa eastern coast or sa eastern part ng Philippine Area of Responsibility, ay mas lalakas pa ito. At yun po ay papakita natin sa mga susunod na slides. Samantala, gusto po natin na ipabatid sa ating mga kababayan na meron tayong nakataas ngayon na yellow heavy rainfall warning signal. Ibig po sabihin ng yellow ay 7.5 to 15 millimeters na pag-ulan within 1 hour. So itong heavy rainfall warning natin ay nagpapakita ng mga potensyal na mga pag-ulan lalo na dito sa mga nakataas na yellow. At ito namang orange, ito yung mga 15 to 30 millimeters na pag-ulan within 1 hour. At yung heavy rainfall warning po natin ay effective from 1 hour hanggang sa susunod na 2 oras or up to 3 hours. So yung nararanasan natin dito na yellow heavy rainfall warning ay medyo may kalakasan na, mas malakas naman po dito sa Zambales at sa Bataan. Yung nararanasan natin ng mga pag-ulan na ito ay associated pa rin dun sa enhancement na binibigay dahil sobrang laki po ni Nando. So yung hangin na pagbayo niya dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa plus yung moisture ng habagat, so yun po yung nagko-contribute kaya nakakaranas tayo ng mga ganitong klase na pag-ulan. Samantala, meron pong nakakaapekto ngayon na light to moderate to occasional heavy rains dito sa Cavite, Rizal at Nueva Ecija. At yung light blue naman ay sa susunod na mga oras ay makakaapekto naman yung light to moderate to occasional rainfall or to occasional heavy rainfall dito sa Laguna, Batangas and Quezon. Ibig sabihin, sa mga susunod na oras, sa kasalukuyan ay wala pa tayong nakikita mga pagulan, pero sa mga susunod na oras ay makakaranas din po ng mga pagulan yung kababayan natin dito sa Laguna, Quezon at Batangas. Para po malaman natin, halimbawa pupunta po tayo dito sa Laguna, gusto natin malaman kung malakas yung ulan dyan, ito po yung pwede natin gamitin. At para malaman natin kung saan ba makikita yung ganitong products, pwede po natin bisitahin yung panahon.gov.ph. At hindi lang po yung NCR-PRSD na nagre-release ng ganito, yung iba pa nating kasamahan from Pag-asa Regional Offices, pwede rin natin makita dito yung mga i-release sa Northern Luzon, ganun din sa Visayas, sa Southern Luzon, at ganun din naman sa Mindanao. Kanina ibinanggit natin na meron pa ring epekto itong si Super Typhoon Nando, kaya naman meron pa ring nakataas tayo na signal number 1. Pero sa mga susunod natin na issuance ay mas mababawasan pa at unti-unti nang mawawala yung epekto nitong si Bagyong Nando sa ilan nating lugar, lalo na sa northwestern part ng Luzon. Samantala, yun po yung may kinalaman sa hangin when it comes to tropical Super Typhoon Nando. Ito naman yung associated or yung mga pag-ulan na dadalhin din nung binanggit natin kanina na interaction between kay Bagyong Nando at sa southwest monsoon or sa habagat. So, iba po ito dun sa heavy rainfall warning na pinakita natin previously na nakakaapekto sa Metro Manila. Ito naman pong tinatawag natin na weather advisory or heavy rainfall outlook. Ito po yung for the next 24 hours. Yung kanina po ay for the next 1 to 3 hours. At ito naman po ay for the next 24 hours from 5 p.m. today at hanggang bukas ng 5 p.m. At makakaranas po ng 100 to 200 millimeters yung mga kababayan natin dito sa Zambales at sa Bataan. Ang ibig sabihin nito ay pulu-pulong mga or kalat-kalat na mga pagbaha yung posibleng maranasan ng mga kababayan natin dito sa Zambales at Bataan. 50 to 100 millimeters naman dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. Ibig sabihin ng 50 to 100 millimeters, posible yung mga localized floodings, lalo na yung mga nakatira sa low-lying areas at malapit sa mga bahay o malapit sa mga katubigan like mga ilog.
Para naman bukas ng 5 p.m. hanggang sa isang araw ng 5 p.m. or Thursday ng 5 p.m. ay mababawasan pa dahil tuluyan na nalalayo itong si Bagyong Nando, ay yung Occidental Mindoro na lang yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters. Pero yung binanggit natin kanina na si Bagyong Opong napapalapit na, Thursday po ito, posible na makaapekto lalo na dito sa Eastern Samar. Habang lumalapit po ito ay yung trough, yun na tinatawag natin, trough of the tropical cyclone, ibig sabihin po ng trough ay yung extension ng kaulapan niya. At yung extension ng kaulapan na yun ay umaabot na sa Eastern Samar. Kaya posible na by Thursday afternoon na makaranas ng mga 50 to 100 millimeters yung mga kababayan natin dito sa Eastern Samar. Samantala, from Thursday ng... Hindi palalampasin ng Philippine National Police Northern Police District ang nangyaring pananakit ng mga rallyista sa kanilang mga tauhan na nakatalaga sa Ayala Bridge noong linggo. Ayon kay NPD Director Police Brigadier General Jerry Protasio, nag-iimbestiga na sila para matukoy kung sino ang nag-utos sa mga ito para manggulo at manakit. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ayan po ay parang nasapian ng mga demonyo at hindi po yan mga lehitimong rallyista. Mayroon pong motibo. May motibo sila na pabagsakin siguro ang gobyerno at ang isa dyan ay dadaan sila dyan sa Ayala Bridge papuntang Malacanang. Marahas, walang kinatatakutan at walang kinikilalang batas ang mga kabataang ito na nagprotesta sa Ayala Bridge sa Maynila noong linggo, September 21. Ayon sa mga pulis na nagbantay sa Ayala Bridge, bagong mukha ang mga kabataan na nakasuot ng itim na damit, bonnet at ang iba ay nakamaskara. Nagulat aniya sila nang biglang nambato ang mga ito, dahilan para tamaan sila sa iba't ibang bahagi ng katawan. Opo, ito po yung pinakamagulo po na rally na na wala na po agad sabi-sabi, automatic bato na po eh. Hindi katulad po nung nakarang rally, sasalita mo na po ganun, tsaka hindi naman po ganun kagulo. Kasi ngayon puro kabataan na po eh. Minsan may makita ka, alos parang 10 years old lang o kaya 15 pababa po eh. Ang team leader ng grupo, binato ng mga protesters sa batok ng pangkalso sa truck. Siguro parang na-adrenaline ako rin, parang wala akong naramdaman. Sige pa rin, basta hold the line. Sabi ko, hold the line, huwag yung alisan kasi baka masisira yung line of defense. So stay put, sabi ko, hold the line. So sabi ko, kaya natin. Sinabi ng mga pulis, kahit na sila ay nasaktan, hindi aniya nila nagawang gumanti dahil sa ipinatutupad na maximum tolerance. Bali po kasi pinagbabato po kami. Pinagbabato kami ng mga bato, bote. Okay. Naka-cover lang naman po kami doon kasi yung mandato ng PNP is yung maximum tolerance po. Ang direktor ng Northern Police District, sinabing 11 tauhan niyang nasugatan. Hindi aniya nila palalampasin, hindi lamang ang mga may kagagawa ng pananakit, kundi maging ang mga nasa likod ng mga ito. At kung sino man itong mga nag-sponsor dito sa mga kabataan ito ginamit, ay kayo po ay imbestigahan at sisiguraduhin din namin na kayo mananagot sa mga pinagagawa nyo na ninyong ginulo ang bansa. At ito, kami mga pulisan, ang daming nasugatan sa mga pulis ko. Sana ay tahimik kayo sa mga konsensya nyo. Kinilala naman ni National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Abirin, ang malaking papel na ginampanan ng mga pulis mula sa Northern Police District na nagbantay sa Ayala Bridge para hindi makapasok ang mga ito sa Malacanang. Pag nakalusot po yung mga violenting sumali sa rally, ay mapapasok na po nila yung complex ng seat of power. With their aggressiveness, posible na pwedeng ma-over. At saka, yung mga gamit nila sa mga na-recover natin, may mga palakol pa nga palakol at saka martilyo. Anong gamit no, di ba? So, doon pa lang is maiisip mo talaga na may intensyon na pasukin kahit na anong struktura. Bilang pagkilala, iginawad ng pamunuan ng NPD sa 11 pulis na nasugatan sa pagbabantay sa kilos protesta ang medalya ng sugatang magiting para sa kanilang serbisyo sa gitna ng peligro, bunsod ng pagganap ng kanilang tungkulin. Lea
Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng International Criminal Court o ICC ang 3 counts of murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Atty. Cristina Conti, Assistant Counsel to the ICC, maaari pa itong madagdagan, lalo pa kung masimula na ang paglilitis. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pwedeng magdagdag ng charges kay Duterte. Hindi ito katulad kumaga sa atin na touch mo. Posibleng madagdagan pa ang mga kasong haharapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ang binigyang diin ni Assistant Counsel to ICC na si Atty. Cristina Conti matapos ilabas ng ICC ang redacted version ng document containing the charges laban sa dating Pangulo. Ngunit ayon sa abogado, depende pa rin ito sa magiging takbo ng investigasyon sa dating Pangulo. Pero tinitingnan namin, may possibility naman na kumbaga paunlarin pa, depende dun sa patakbo ng investigation. Ako tingin ko nga rin, mas maganda nga na dahil lumabas na yung buong storya Sa ngayon, crimes against humanity in the acts of murder at attempted murder pa lang ang inilalabas ng ICC laban sa former president. Ibig sabihin, hindi pa kasama sa kaso ng dating punong ehekutibo ang umano'y pagkulong, pag-torture at pag-rape na ayon kay Atty. Conti ay inaplayan ng prosecutor sa warrant of arrest ng dating Pangulo. Bukod dito, mas kaunti rin aniya ang insidente na inilagay ng prosecutor at karamihan sa mga insidente na ito ay sa Quezon City, Manila at Bulacan. Yung 49 na insidente kung saan merong parang umaabot ng 70 ba na biktima, ang lumalabas, ito ang kikilalaning biktima sa kaso against Duterte as of now. Mas maliit definitely kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta ng approach ng prosecutor ngayon na kumbaga paninigurado. Sisiguraduhin namin makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Samantala nakatakda sana sa September 23 hanggang September 26, 2025 ang muling pagharap ni former President Rodrigo Duterte sa mga hukom ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ngunit ipinagpaliban matapos humingi ang legal team ni FPRRD ng indefinite adjournment o indefinite postponement ng proceedings dahil sa kanilang pahayag na not fit to stand trial ang dating Pangulo. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni FPRRD, mayroong cognitive impairment o problema sa memorya ang dating Pangulo, bagay na hindi pinaniniwalaan ni Conti. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami naniniwala na unfit for trial si Duterte. Buti na lang yung ICC judges, hindi rin. Nito lang last week, ang sinasabi ng kamag-anak niya, yung mga apo niya, okay po si Lolo, he is the same Lolo as we know him. There is nothing to worry about, and he is, laging ito yung term, okay. Kaya para sa amin, kanino kami maniniwala? Sa sinasabi ni Atty. Kaufman o na self-serving o sa sinasabi ng mga kapamilya na spontanyong mga statements. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang isang ethics complaint laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Samantala, lusot na sa House Committee on Appropriations ang committee report para sa House Bill number 4058 o ang 6.793 trillion pesos na panukalang pondo para sa 2026, kung saan nakapaloob ang realigned 255 billion pesos na pondo ng flood control program. At mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Coz live.
Rosalie, ano ang detalye sa ethics complaint laban kay Congressman Zaldico? Victor, bunsod umano ng mga kontrobersya sa 2025 budget na nagpondo umano sa mga maanomalyang proyekto at kinasasangkutan ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico. Nag-ugat yung ethics complaint na inihain ni Navotas City Representative Toby Chanco. Paglabag sa saligang batas sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards para sa public officials at employees at sa mga panuntunan ng House of Representatives. Yan ang dahilan ng inihaing ethics complaint ni Navotas City Representative Toby Chanco laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating chairperson ng House Appropriations Committee, at iniuugnay sa bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 national budget at nagpondo umano sa mga maanomalyang proyekto. Nagdesisyon na ang kongresistang maghain ng reklamo dahil sa kontrobersyal na 2025 budget at kasunod na rin ang salaysay sa Senate Blue Ribbon Committee ni dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Itinuturo ni Alcantara si Ko na nagtaguyod umano ng mahigit 400 proyektong nagkakahalaga ng 35 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Chanco, pagsira sa tiwala ng publiko ang ginawa ni Ko na umano'y pangunguna, pangungunsinti at pagpayag sa last-minute insertions at realignment sa panukalang pondo para sa 2025. Lumabag din umano sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees si Ko dahil sa pagliban nito sa House of Representatives simula nang magbukas ang 20th Congress. Wala rin umanong kopya ng medical certificate na isinusumite sa Kamara at isinasa publiko si Ko kaya hindi mapapangatwiranan ang absence nito. Bukod pa rito, sangkot din umano si Ko at pamilya nito sa todong pagpapakita ng yaman sa publiko. Dagdag pa sa reklamo ang posibilidad na nagkaroon at tumanggap si Ko ng personal na pinansyal na interes habang siya ay nanunungkulan bilang miyembro ng House of Representatives. Ito ay dahil sa mga nakuhang kontrata sa gobyerno ng SunWest Incorporated na construction company iniuugnay kay Ko. Because nga doon sa walang transparency, yung small committee, tapos yung mga pangyayari doon sa BICAM, siya lang ang makakapagpaliwanag, yung hindi niya pagbalik at hindi magpakita ng medical records kung bakit di siya makabalik, at yung possible benefit doon sa SunWest, no, kung siya pa ay nagkaroon ng benepisyo doon. Para kay Navotas City Representative Chanco, hindi lang pagpapatalsik sa Kamara ang dapat kaharapin ni Ko. Sa laki po ng halaga, sir, does it merit expulsion of the House of Representatives? Not only expulsion, that's plunder, di ba? That's plunder. Wala pang sagot ang tanggapan ni Congressman Ko kaugnay ng issue, pero itinatanggi nito ang mga aligasyon laban sa kanya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon naman sa kanyang kasamahan sa partido na si Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, 2 linggo na ang nakalipas nang huli niya itong makausap. Nabanggit din daw nito sa kanya ang nakatakda nitong medical check-up sa Amerika sa September 24. Pagbibigay diin naman ni Garbin, walang kinalaman ang kanilang partido sa anumang iligal na gawain. Kanselado na ni Speaker Bogie D. III ang travel clearance ni Ko at may hanggang September 28 ito para makauwi ng bansa. Ayon naman kay House Committee on Ethics and Privileges Chairperson at 4-piece Party List Representative J.C. Abalos, humihiling ito kay Speaker Bogie na makapagsagawa ng pagdinig sa gitna ng pagtalakay ng Kamara sa panukalang pondo para sa 2026. Gusto ko pong mag-convene kami in spite of the advisory na walang committee hearings para maklear po namin ang dockets and that para maging responsive rin ang ating Committee on Ethics kung sakaling may magpa-file pa ng mga karagdagang complaints sa mas kasinong mambabatas ngayon. Samantala, lusot na sa House Committee on Appropriations ang committee report para sa House Bill No. 4058 o ang 6.793 trillion pesos na panukalang pondo para sa 2026 kung saan nakapaloob ang realigned 255 billion pesos na pondo ng Flood Control Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakapaloob sa inaprobahang Appropriations Committee report ang realigned 255 billion pesos na pondo na ibinawas mula sa DPWH. Ilan sa pinaglipatan ng pondong inaprobahan ng Budget Amendments Review Subcommittee ay inilipat sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Nangangahulugan naman itong tapos na ang budget deliberations sa committee level kaya umpisa na ng plenary debates ng Kamara para sa panukalang pambansang pondo. Magdedebate na ang mga miyembro ng House of Representatives para sa General Appropriations Bill kung saan nakapaloob ang realigned budget.
Pagtitiyak ni House Committee on Appropriations at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, magpapasa ang Kamara ng mapagkakatiwalaang panukalang pondo para sa 2026 sa pamamagitan ng pinaigting transparency sa budget process. Every peso of the 255 billion pesos coming from DPWH realigned towards other agencies was reviewed line by line and reallocated in a way that is open, transparent, and participatory. As chairperson of the Committee on Appropriations, I emphasize every allocation must be rational, feasible, and guided by science. We have to make sure that the 2026 budget restores the Filipinos' faith in our institution. Kanina tinangkapan ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na pigilan itong pagsisimula ng plenary debates para sa General Appropriations Bill dahil hindi pa anya sila nabibigyan ng kopya ng committee report ng House Committee on Appropriations. Pero pumayag na rin ang kongresista dahil yung mga nakasalang naman na ayon siya ng pamahalaan dito sa plenary debates ay walang amendments sa kanilang budget proposals. Tatagal hanggang sa susunod na linggo ang plenary debates ng Kamara para sa 2026 proposed national budget. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, Rosalie Cos. Maghahain ng ethics complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga laban kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno. Bunsod umano ito ng mental health issue na ginagamit ng House official laban sa kanya. Naniniwala si Deputy Speaker Puno na unwell si Congressman Kiko sa gitna ng mga kilos nito sa Kamara. Nauna nang nagpahayag ng planong paghahain ng reklamo si Puno laban kay Barsaga. Dating magkasama sa National Unity Party sina DS Puno at Congressman Barsaga. Subalit tumiwalag sa partido ang neophyte lawmaker matapos pagbintangan ng kudita laban kay dating Speaker Martin Romualdez. And I'm also filing 3 different ethics complaints against him as well. Firstly, on the grounds of the usage of mental health, calling someone unwell. And secondly, the reasoning behind the complaint of Chairman Puno. The fact that we believe and we speculate that it's because of political dissent. The second complaint will be about his usage of the ethics committee to suppress political dissent against Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez. And thirdly is the fact that when he used the pictures against me, which were from before I became a sitting congressman, was that he used pictures that involved other private individuals. Samantala, pinagbibitiw naman sa pwesto ni Barzaga si bagong House Speaker Bogie D. III dahil sa anyay pagiging malapit nito sa nagbitiw sa pwestong Speaker na si late Representative Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. I will immediately call for his resignation since he is very close to Speaker Romualdez and to former Speaker Romualdez and to President Marcos. It comes to question whether or not his proposed 2026, his plan for the 2026 budget will be beneficial to the Filipino people. So why would we put a Romualdez loyalist when we remove Romualdez for that very same reason? Because we do not trust him with the 2026 budget. If we do not trust Romualdez with the 2026 budget, why should we trust Speaker Bogie D? Pag-aaralan ng Department of Justice o DOJ ang posibilidad na madagdagan pa ang mga posibleng maging state witness sa mga kaso kaugnay ng nabunyag na mga anomalya sa flood control projects. Kabilang na dito ang dating mga taga-Department of Public Works and Highways na sina Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Because we got a letter from a lawyer asking that we also consider Bryce Hernandez as a state witness. A letter from a lawyer yan. Nakatanggap ang Department of Justice o DOJ ng isang sulat kung maaaring ikonsidera ng ahensya na gawing state witness si dating Public Works and Highways, Bulacan First Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ito ang sagot ni Justice Secretary Remulla matapos matanong ng media patungkol sa mga individual na maaari pang maging state witness para sa investigasyon ng mga anomalya sa
infrastruktura sa bansa, partikular na pagdating sa flood control projects. Ayon kay Remulla, sinusuri nila ang lahat ng mga posibilidad para dito. Isa-isa yan. Some people, sabi ko sa inyo, we'll be very busy for the next few days. At tama kami. Yan, we will have to vet another one. Samantala, kaninang umaga, dinala naman si dismissed Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa tanggapan ng DOJ upang isailalim sa evaluation ang sworn statement nito. Ito'y matapos niyang pangalanan sa Senado ang ilang mga matataas na personalidad na nakatanggap ng pera mula sa pondo ng flood control projects. Matapos ang ilang oras sa pag-uusap sa pagitan ni SOJ Remulla at Alcantara, tumanggi ang kalihim na sabihin kung kwalipikado si Alcantara na ma-admit sa Witness Protection Program o WPP. I cannot comment on that yet. Hindi pa pwede. We have to vet everything before we make any comments or before we make decisions. Sa kabila nito, tiniyak ni SOJ na naging maganda ang dialogo sa isa't isa at maaaring masundan pa ang pag-uusap na ito ngayong linggo. Mayroon din anyang gesture of restitution o nais si Alcantara na ibalik ang ninakaw na pera sa Estado. Habang nagsumiti rin sila ng mga dokumento sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang makapag-issue ng freeze orders sa mga partikular na bank accounts. Pero we did good work today. Meron kami mga inayos na dokumento. Nakasabit kami sa AMLAC ng mga dokumenteng kinakailangan para mag-freeze sila ng mga bank accounts. Si Bryce Hernandez at Henry Alcantara ay parehong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na ngayon ay nasasangkot sa mga kontrobersyal na substandard at ghost flood control projects na pawang mga pinondohan ng buwis ng taong bayan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 35 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa Bulacan ang naibaba umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang ibinunyag ni Henry Alcantara, ang dating Bulacan 1st District Engineer ng Department of Public Works and Highways. Sa halagang ito, hindi anya bababa sa 20% ang ibinigay umanong obligasyon sa kongresista. Bukod dito, may iba pang proyekto na naibaba umano si Ko sa ibang lalawigan. Samantala, isang commissioner din umano ng Commission on Audit o COA ang nakisali din sa maanumalyang flood control projects. Mula sa Senado, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, paano daw na ipapasok ni Congressman Zaldico ang mga flood control projects sa panukalang budget? Manoli, Ako Bicol Party List Representative Eli Zaldico, ang dating chairperson ng House Appropriations Committee. Ito ang inihayag at nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Henry Alcantara, ang dating engineer ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District. Isaan niya sa paraan na ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng naturang o ng mga proyekto sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang budget mula sa sanghay ng ehekutibo. Pangalawa ay sa Bicameral Conference Committee o BICAM ng dalawang kapulungan ng Kongreso bago ito maipasa sa General Appropriations Act o GAA. At ang ikatlong paraan ay sa pamamagitan ng unprogrammed appropriations. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isinalaysay ni Henry Alcantara na nagkakilala sila ni Congressman Zaldico noong September 2021. Dito anya napag-usapan nila ang plano umano ng kongresista na magbaba ng pondo papunta sa distrito ni Alcantara. Pagkalipas lang anya ng nasa isang buwan ay nagpasa na si Alcantara sa mambabatas ng listahan ng mga proyekto na may kaugnay sa flood control. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record,
ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Isinalaysay din ni Alcantara ang porsyento o bahagi ng halaga na ibinibigay kay Congressman Zaldico mula sa mga ipinapasok nitong proyekto. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Subalit noong taong 2023 hanggang 2025 ay tumaas ng porsyento ng 25% po. Sinabi rin ng dating DPWH engineer na ang pag-abot umano ng porsyento para kay Representative Zaldico sa bawat proyekto ay hindi isang bagsakan. May mga advance o paunang bigay pa na umaabot ng 10% ng halaga ng proyekto ang agad na ipinaaabot sa kongresista. Nanggagaling anya ang mga advance na ito mula sa mga kongresista o sa kontratista, ngunit hindi alam ng mga contractor kung para kanino ang naturang advance. Dinadalaan niya ang pera kay Alcantara at saka ito dadalhin ng dating opisyal sa tauhan ni Zaldico sa isang parking lot sa isang hotel sa Taguig City. Paminsan-minsan din anya ay dinadala ito sa mismong bahay ng mambabatas sa Pasig City. Ngunit sinabi rin ni Alcantara ng iba pang distrito na pinagbababaan umano ni Zaldico ng pondo. Kabilang dito ang mga proyekto sa Bulacan 2nd District, Tarlac 1st and 2nd District at Pampanga 3rd District mula sa 2023 hanggang 2024. Dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Pinangalanan din ni Alcantara si Commission on Audit o COA Commissioner Mario Lipana sa pagdinig ng Senado. Anya, noong 2022 ay humingi si Commissioner Lipana ng listahan ng mga flood control project sa Bulacan. Umaabot ng 1.4 billion pesos umano ang halaga ng mga proyekto na naipasok ng COA Commissioner mula 2023 hanggang 2025. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa Simpang Salaysay. Sa pagsisiyasat naman ni Senador Bam Aquino, ang mga impormasyong isiniwalat ni Alcantara ay kinumpirma ng tauhan nito na si Bryce Hernandez na naging Assistant Engineer ng DPWH Bulacan 1st District. Bryce, narinig mo yung salaysay ni Engineer Alcantara. Sumasang-ayon ka ba sa pagkakaalam mo sa lahat ng sinabi ni Engineer Henry? Opo. Actually, lahat po ng dinideliver niya, kami nga po ang nag-aayos ng mga pera nito. Kagaya po nung nasabi ko sa mga unang hearing po natin. So para lang malinaw, lahat ng sinabi niya under affidavit, under oath, sa tingin mo, kino-corroborate mo yung kanyang sinasabi na tama ang sinasabi niya? Opo, Your Honor. Meron lang pong ilang na ilang tao na hindi niya nabanggit, pero hindi ko po masabi yun kasi po pakakasuhan din po ako ng libel. Mariing pinabulaanan naman ni sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada ang mga pahayag ni dating DPWH Engineer Alcantara. Iginiit ni Senador Villanueva na handa siya na imbestigahan sa aligasyong ito. Wala rin anya siyang itinatago at bukas siya sa pagsisiyasat para sa katotohanan. It was clear, very clear from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control.
Binigyan diin naman ni Senador Estrada na hindi siya tutol sa isinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit tinutulan nito ang pahayag na ginawa ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Nilinaw naman ni Senador Pangilinan na walang personalan ang kanyang pahayag, wala rin siyang pinangalanan at humihingi rin ito ng pangunawa. Samantala, naglabas rin ng pahayag si dating Senador Bong Revilla kung saan itinanggi nito ang pahayag ni Alcantara laban sa kanya at walaan niya siyang kinalaman dito. Monica, ayon naman kay Congressman Zaldico ay mali at walang basihan ang mga aligasyon sa kanya mula sa Blue Ribbon Committee. Sa isang pahayag na inilabas ng kongresista, sinabi nito na magbibigay din siya ng tugon sa mga aligasyon sa kaukulang panahon at forum. Nakatakda naman ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes, September 25. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagkasagutan sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Rodante Marcoleta at Department of Justice Secretary Crispin Remulla pagdating sa issue ng restitution o pagsasauli ng pera ng kontraktor sa pamahalaan bilang requirement para maisailalim sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. Nagbabala si Senator Marcoleta na maaaring ma-disbar si Remulla dahil sa pagbabago sa sinasabi ng batas. Ito ang balita ni Dante Amento. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Naging mainit muli ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina sa issue ng kontrobersyal na flood control projects. Nilinaw ni Senator Rodante Marcoleta kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na ang restitution o pagsasauli ng pera ay hindi kailangan para makapasok sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. Sagot ni Remulla, ito ay wala sa batas pero maaari nilang ipatupad sa DOJ sa ilalim ng WPP, depende sa uri ng kaso. Bagay na tinutulan ni Marcoleta sapagkat nangangahulugan anya ito ng pagbabago sa batas. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Paliwanag ni Senator Marcoleta, hindi maaaring ipatupad ang restitution, lalo na kung wala pa namang desisyon sa isang kaso kung magkano ang dapat isauli batay sa hatol ng hukuman. Ayon naman kay Secretary Remulla, ginagalang niya ang opinyon ng mambabatas pero ang ginagawaan niya nila ay kung ano ang sinasabi o dahilan ng batas kaugnay ng Witness Protection Program. I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is can I the speak, law. Sir? May I speak, sir? Yes, you are. I'm operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now.
Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. Dahil sa pahayag na ito ni Rimulya, nagbanta si Marcoleta na maaari itong madisbar dahil sa pagbabago ng nakasaad sa batas. Samantala, sang-ayon naman ng ilang mambabata sa posisyon ni Rimulya na dapat may isauli munang pera bago makapasok sa Witness Protection Program. Kabilang sa naunang binanggit ng DOJ ay ang mag-asawang Diskaya na dapat ibalik na mga ito sa gobyerno ang kinita nila sa flood control projects. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang inaabangan ng mga tao ay kung may maging state witness ay kung may pera bang maibabalik. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Dagdag naman ni Senator Erwin Tulfo, may pagkakataon na kailangang baliin o hindi sundin ng batas kung ang pinag-uusapan ay ang kagustuhan o kaluguran ng mamamayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda na ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng mga reklamong kriminal sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, Congressman Zaldico at iba pang personalidad kaugnay ng controversial na flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Rimulya, pina-freeze na rin ng Anti-Money Laundering Council ang bank accounts ng mga ito. Mula sa Senado, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong rekomendasyon ng NBI na paghahain ng reklamo laban dito sa mga personalidad na iniuugnay sa flood control anomaly? Magandang gabi, Monica. Sa pagdinig nga kanina ng Senate Blue Ribbon Committee, inihayag ni Justice Secretary Crispin Rimulya na formal nang inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanila ang pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang mambabatas at gayon din ng personalidad kaugnay ng issue ng flood control projects. Kabilang narito sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Congressman Zaldico, dating Congresswoman Mitz Cahayon-Oy. Kabilang sa inirekomendang kasong kriminal ng NBI ay ang paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular na ang corrupt practices of public officers, malversation of public funds at indirect bribery. The recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Congressman Ko, Rizaldi Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitz Cahayon. Ipinatawag kanina ng DOJ ang NBI pati ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kasabay ng pagpunta ni Alcantara sa DOJ matapos nitong ihayag ang pangalan ni Villanueva, Estrada at Cahayon-Uy na sangkot o tumanggap ng pera mula sa flood control projects. We treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted the AMLC and told them, we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but that's the same. We gave a digital file to the AMLC.
Naniniwala si Remulla na may freeze order na ang AMLAC para sa bank accounts ng mga kasama sa rekomendasyon ng NBI na kakasuhan. Nilinaw naman ni Remulla na hindi pa kasama sa pinakakasuhan ng NBI si dating Senador Bong Revilla. Ang dating mambabatas ay kasama sa binanggit kanina ni Engineer Henry Alcantara na tumanggap ng pera mula pa rin sa flood control projects. Monica, karamihan dito sa mga nabanggit na mga individual ay naglabas na ng kanilang reaksyon kung saan pinabulaanan nila itong aligasyon na ibinabato sa kanila ng partikular nitong si dating district engineer ng Bulacan ng DPWH na si Henry Alcantara at si dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy naman, bagamat wala pa siyang bagong reaksyon na inilabas pero nauna na siyang pinabulaanan yung inilabas na mga pahayag ni Bryce Hernandez kung saan idinadawit siya dito sa flood control. Ayon pa kay Mitch Kahayon Uy, ay walang katotohanan ang nasabing paratang. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Narito na po ang mga komentaryo ng ating mga naging kausing ngayong pong araw ng Martes. Salamat at shout out kina Isabelita Tomoyosi at saka Dolores Zauza. Maraming salamat din kay Benji Egita at Ranilo Galera. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 8:32 na nagsasabi, "At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.